Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Pangulong Duterte nagbanta na makikipagbarilan, di ba, sa mga ICC. Kaya tama nga itong si Roque na hindi raw pahuhuli ng buhay. So, matindi, di ba guys? Matindi to. Para bang pelikula, yung naririnig natin, di ba, na nangyayari sa totoong buhay. Kapag ang isang kriminal, di ba, huli na ng pulis, dahil ayaw, pahuli ng buhay, anong mangyayari sa kanya? Makipagbakbakan siya sa pulis, di ba? Makipagbarilan siya sa pulis. Para, maligtas siguro ang kanyang buhay at hindi siya mahuli. So, pag tinitignan natin, parang ganun-ganun guys, ganun-ganun ang gusto mangyari ni Duterte. Pero di ba, bilang isang dating mayor, matagal na naging mayor, isang abogado, isang congressman, di ba? At lalong-lalo na naging presidente ng Pilipinas, pinakamataas ng kapangyarihan sa ating bansa. Tapos maririnig mong ganyan, parang udlum lang, di ba? So sana hindi naman umabot sa ganun. Kasi unang-una, matanda na siya, di ba? Nasa 80 na, siya pa nga nagsabi, nasa 80 na. Kaya pa kaya, di ba? Makipaglaban, makipagbuno sa just in case, di ba? Huliin siya sa mga ICC, di ba? Siyempre, ang pag dito sa sinerban sa ating bansa, NBI yan or mga polis. So bago yan guys, panoorin muna natin yung balita para sa pagbabanta ni Digong. Alright? Pasok. Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Giit pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Narito ang report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over me. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arresto nila ako dito, magkabarila talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa Pilipinas, unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi niyo ito away. Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Ano man yung puhulihin ng ICC? Nang tanungin naman ang Assisting Counsel to the ICC na si Attorney Cristina Conti, maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ng ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumbaga eksakto na kailangang mag-ooperate ang isang akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Sa ngayon,
gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. What I can confirm is that the investigation in the Philippines is ongoing. Okay? Whether they came here physically or not, that is something for them to confirm or to speak on. Naunang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte kung sakaling may ilabas ang ICC. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP at ibang law enforcement officers ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Solgen na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. So yun guys, napanood nyo, di ba? Matindi, di ba? Matindi itong si Tatay Diggs ng mga DDS, di ba? Ang sabi niya, wala daw jurisdiction. Walang pakialam ang ICC dito. Sabi niya, di ba? Dahil isang bansa tayo. Yan ang laging katwiran niya, pati ng kanilang mga supporter. Pero malinaw naman, guys, 'di ba? Ang sinabi ni Antonio Carpio, na dating Chief Justice, 'di ba? Ng ating Korte Suprema. Sino bang paniniwalaan natin, sila o itong dating Chief Justice na may alam sa batas? Ang sinasabi niya, ngayon wala tayong jurisdiction. Ngayon, kasi nga nag-withdraw na itong si Duterte noong 2019. Pero mula 2018 pababa, November pa tayo, doon may jurisdiction ang ICC. Malinaw yan guys, malinaw. At ang Korte Suprema na rin naglagay ng desisyon dyan. Sinasabi doon na obligasyon ng Pilipinas na makikooperate sa ICC. Kaya hindi natin maintindihan, di ba? Sa balita ngayon, sila Justice Secretary Remulla, sila Menardo Guevara, at lahat ng mga, even yung PNP spokesperson, itong si Pajardo, ng babae guys, nagsalita na wala pa daw, hindi na isa-serve just in case may lumabas na warrant of arrest. Hindi nila maintindihan, di ba? So, kung tutusin, obligasyon natin doon bilang pagkilala, pagrespeto sa international rule of law. Parang sa West Philippine Sea guys, di ba? Kinikilala natin yung arbitral ruling ng dahig na atin ng West Philippine Sea, di ba? So, yung under sa 200 nautical miles within economic zone natin. So, ganun din. Yung kung kinikilala natin yun, dapat kilalanin din natin yung ICC. Ngayon, di ba, ayon naman kaya Assistant Counsel, itong si Cristina Conte, malinaw naman din ang sinabi niya na sa ngayon, sabi niya, talagang gumugulong na yung investigasyon sa ICC. So, yung trial nag-start na talaga, pero kasi dahil confidential nga, kaya walang nakakaalam kung saang estado na sila. Pero anytime, pag nakakita ng probable cause, talagang i-issue na itong warrant of arrest. So, sa ngayon kasi guys, marami talaga ang nalilito, di ba? Dito sa ICC na to. Kasi magkaiba to sa local courts natin kaysa sa ICC. Dito kasi sa ating bansa, mga local courts natin, pagka may nag-demanda, di ba? O inireklamo, iyon, patadalan din ng sulat yon para ipaalam na may nagre-reklamo sa kanya. Sa ICC kasi iba. Dahil may reklamo sa'yo, natural, didinggin nila yon. Ngayon, hindi yun magpapadala o aabisuhan ka kasi nga ICC sila. Iba nga yung sistema nila doon. Kasi pang western na country yan. Europe yan, guys. Europe ang kanilang policy. Kaya nga hindi alam. Kaya nga din yung napansin nyo, di ba? Even sila Harry Roque, hindi nila alam kung kailan lalabas talaga yung ICC. Walang nakakaalam dyan. Kaya nga natatarata na sila, di ba? Nagsabi siya na tumawag si Duterte na anytime daw lalabas yung warrant para siya, tuhulihin na siya. Nabisto yan dahil mismong si Harry Roque ang nagmarites, guys, di ba? So ngayon, yun ang matinding pinag-usapan. Kaya nga, itong si Panelo, nag-damage control
di ba? Ang sabi niya, hindi, walang ganun. Pinapakita nila ngayon, sa interview ngayon, yung bago na yung pagbabanta ni Digong, in-interview siya ni Panelo diyan. Hindi na sa SMNI guys kasi nga suspended na yung SMNI, wala na silang platform doon. So kasi doon sa kay Harry Roque, pinakita na parang natataranta na at natatakot na talaga itong si Digong sa ICC. Kaya pinapalabas dito na nagbabanta na siya, makipagbarilan, hindi siya pahuli ng buhay, pinapakita na matapang siya. Kasi yun ang pinakita sa atin mula nung umupo siya bilang presidente. Kaya nga 'di ba sa ngayon talagang ang pinaka sources na talagang kinikilala ni Roque, kahit kalaban nila, matagal na kalaban itong si Senador Trillanes. Kasi nga si Senador Trillanes siya yung unang nag-file 2017 pa. Nag-file na, nagreklamo na, tinulungan niya yung mga biktima ng war on drugs ni Digong. Kaya siya may alam talaga. 'Di ba? Kaya nga sabi niya, chill lang. Wala pang warrant of arrest. Huwag maging praning, sabi pa nga kay Duterte, 'di ba? 'Yun ang sabi ni Trillanes. Kaya nga ngayon talagang mainit 'to na pinag-uusapan guys dahil nga naniniwala sila na anytime talaga lalabas na yung ICC. At syempre, 'di ba, itong si Digong, medyo may edad na kasi 'to, 80 na 'to, guys. Kung hindi wala mo masyadong epekto sa kanya, pero yung mga nasasangkot kagaya nila Bato, 'di ba? Nila Sara, Bongo at mga iba pang nababanggit dun sa reklamo dun sa ICC. Malamang sila yung talagang maapektuhan dito, lalo na si Sara, 'di ba? Kasi tatakbo yan ng presidente. So paano yung makakalabas ng bansa kung halimbawa lang, 'di ba? Lumabas yung warrant of arrest. Hindi sila inaresto sa ilalim ni BBM kasi nga kapartner niya, 'di ba? Paano yung mga pag natapos ng termino na ni BBM at paano yung travel niya sa abroad? Paano siya kukuha ng mga foreign investor kung hindi naman siya makakalabas kasi nga uhulihin siya sa mga bansang mga membro ng ICC. Kaya medyo komplikado to guys, 'di ba? Kaya nga sabi ni Trillanes, nananawagan siya sa Kongreso na kailangan daw kanselihan na itong mga baril ni Digong kasi ang dami, nasa sabi nila latest 1,000 yata guys, kasi collector siya ng baril kasi nga baka nga daw ito yung gagamitin dahil nagbanta na siya, di ba? Baka ito yung mga gagamitin pagka nilabas na yung warrant of arrest at isi-serve na sa kanya at doon baka siyempre magkakagulo pagka ganun. Kaya yun ang sinasabi ni Trillanes, kailangan habang maaga pa cancelan na lahat to yung kanyang lisensya kasi sobrang dami, di ba? Pwede niyang gamitin sa paglaban sa ICC just in case na arrestuin siya. Kaya sinasabi natin, di ba, itong si Digong, di ba, naging matagal na mayor sa Davao, tapos naging congressman pa. At pinakamatindi nga, naging presidente pa siya, di ba? Tapos mabalitaan natin ng ganito, nagbabanta siya, di ba, dapat statesman siya. Kasi dati siyang presidente, dapat kagalang-galang siya. Pero siyempre dahil kilala naman natin na ganun talaga siya, ewan ko lang sa mga supporter nito kung paano nila to i-handle kasi nga bilang siyang presidente, dapat di siya nagsasalita ng ganun. Bukod pa yun, doon sa gusto niya mangyari na gusto niyang ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas, di ba? So lalo magkakagulo pag gano'n ng nangyari. Kaya nga dapat sampulan na itong si Digong ni BBM kasi nga ito yung nagiging balakid niya actually, di ba? Kung mapansin nyo, wala namang ibang oposisyon ang lumalaban dito at nagsasalita kay BBM kundi itong si Marcos, lalo na simula nung tinanggalan ng confidential fund itong si Sara. Doon ang punot dulo guys, doon ang nagsimula ng lahat na magpasa hanggang ngayon, lalong nagkalabo-labo at lalong nakakagulo, lalong nagkakabangayan, lalo pat diba ang pamilya Duterte talagang binakbakan na, lalo na itong si Baste, diba, sinabi niya na itong si BBM ay isang drug addict, diba, at pinare-resign na rin.
sa bilang pagkapangulo. At itong si Digong naman sinasabi niya, bangag ka, sabi niya, di ba? So, ano na, talagang wala na tong chance na magkabati-bati ba to, kundi talagang gulo na talaga sa kanilang part. So, nakita natin, di ba guys, habang sila nagkakagulo, lagi natin sinasabi, yung mga mas importanteng problema natin sa ating bayan, sana hunahin to. Yung taas presyo ng bilihin, ng gasolina, at kung ano-ano pa mga problema ng ating bayan, dapat ito inaasikaso. Kaso nga, dahil sa mga ganitong usapin na nandidi-focus pa yung gobyerno kasi nga malaki rin ng reaksyon ng taong bayan, lalo na nung sinabi ni Duterte na hiwalay na itong Mindanao sa Pilipinas. Pero bagamat sinasabi niya gano'n, marami namang mga opisyal ng gobyerno na taga Mindanao na ayaw ng ganitong gustong mangyari ni Duterte. Kaya antayin natin guys kung ano talagang mangyayari kasi kay BBM na yung bola. Just in case lumabas na talaga yung ICC, doon na magkakaalaman kung talagang tutugisin ba nito, isa-serve ba o dededmahin lang yung ICC. Alright guys, kaya ano sa tingin nyo? Talaga bang lalaban itong si Digong? Diba? Hindi pa huli ng buhay. Diba? At talagang hindi niya kikilalanin yung international rule of law. Kumaga, dededmahin lang, talagang banta ito na may hindi maganda mangyari. Pero wag naman sana mangyari, pero hintayin natin guys kung ano talaga magiging resulta nito pagka lumabas na yung warrant of arrest ng ICC. Alright guys, hanggang dito na po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.